no? Si Saldico. Since napag-usapan na ho natin mga bossing, si Boss Saldi o si Boss Saldico. Tinaningan na ho mga kababayan si Saldico 10 araw. Oh. Na pangunahing nagbabalangkas. Yan. Kasi naman tong si Saldico eh. Si Saldico ayaw pang umuwi eh. Sinasabi may sakit daw ho siya. Oh. At hindi alam kung kailan uuwi si Boss Saldico. Mga boss chief amo sir. Ngayon, sabi ng mamamayang Pilipino, magpaliwanag ka. Si Sandro Marcos, umuwi ka na at magpaliwanag ka. O eto na din po yung taning, pakinggan nyo ho. Ang unang utos ni House Speaker Faustino Boji D. III mula ng maluklok sa pwesto, pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayan ha, at baka sabihin niyo, oy Mark, ikaw sumusuporta ka kay Saldico. Although mga kababayan, di ba? Ayan nga po, hindi pa, nandiyan si Kap Ninyo? Asan si Kap Ninyo? Kap Ninyo, nasan na? Di ko makita eh. Eto mga kababayan, hindi po natin sinusuportahan. Pero hanggat wala po silang ipinapakita, hanggat iniimbestigahan, gitna lang ho tayo mga bossing. Pero ang sigaw natin, same lang din po ng nakakaraming tao. Umuwi ka, magpaliwanag ka. Hindi yung ganyan. Di ba? Nandiyan ba si Kap Ninyo? Hindi ko makita. Oh, baka naka-off yung mismong niya. Asa si Kap Ninyo? Baka naka-off yung kanyang mensahe kaya hindi ko makita. Oh, sa baba ni Alonely TV. Hindi ko makita eh. Kap Ninyo, shout out sa iyo. Oh, ngayon mga kababayan, hindi ko kinakampihan to. Isa din ho ako sa sumisigaw na umuwi si Saldico. Kasi sinasabi niya, naku, magpapagaling, hindi ko alam kung kailan po ako uuwi, ganito, etc., etc. Kailangan harapin, boss eh. Kaya, ayan, aabot tayo sa punto na mismo ang sinasabi ay magkakaroon ng taning para sa iyo. Siya ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing nagbabalangkas sa budget. Si Ko ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ng mga umano'y maanumalyang flood control project. Hinahanap ko pa din. Ayun! Sabi ni Kap Ninyo Barsagan, na-post na ako ni Kiko at ni Atty. Rowena Guanzon. Kamusta yung pinsan mo, Kap Ninyo? Shout out sa iyo. Oh. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. Nagdadamay ho tuloy si Martin Romualdez, mga kababayan. Ang sinasabi nung iba, nako yan, tinatago ni Martin Romualdez si Saldico. Sabi ni Sherry, walang perma si SMR, no? Si Quezon at Saldico ang habulin mo. Tanda. Base sa notice of revocation o pagbawi na inilabas ni D, agarang pinawalang bisa ang travel clearance ni Ko. Binigyan siya ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas dahil urgent o kailangan raw agad tugunan ang mga issue. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawan ng iba pang legal na hakbang. Ang revocation naaayon daw sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng issue sa bansa na nangangailangan ng kanyang personal na pagdalo sa Kongreso. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Ako, pati nga ho, si Congressman Sandro Marcos ang isinisigaw, umuwi at magpaliwanag na itong si Saldico. Mga kababayan, anak po ng Pangulo yon. Kaya hindi po nila pwedeng sabihin na ito yung Pangulo, ito si Martin Romualdez, pinataka si Saldico. Hindi ho, pati ho sila mga bossing nananawagan. Sabi ni Rosita Hayashi, humanda kayong lahat. Paiimbestigahan ni Martin Romualdez lahat ng mga nanira kay Martin. Kalaboso ang bagsak nyong lahat. Nagkamali kayo ng siniraan. Sabi ni Ma'am Rosita Hayashi. Tuloy! Sa akin lang, mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Sabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, kung hindi kaya ni Ko na bumalik sa Pilipinas dahil sa kanyang kalusugan, may iba pa naman daw paraan para sagutin ang issue. You can make a statement via social media, Zoom, or a statement. Then if it's well enough, Social media, Zoom, or tingin ko hindi makukumbinsi ang taong bayan sa ganyan, sir. No?
Congressman Ortega, tingin ko mas gugustuhin ng taong bayan na talagang umuwi, bumalik sa Pilipinas, humarap, no? Si Congressman Saldico, tingin ko yun ang gustong-gusto nilang mangyari ho eh. Hindi sila papayag kasi ang iisipin ng mamamayang Pilipino, no? Naku, kaya diyan nag-explain niya kasi ganito, ganyan. Kasi kung sakali na sablay yung explanation niya at hindi katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino yung explanation, eh nandun lang siya, hindi na lang siya babalik sa Pilipinas. Yan po ang iisipin ng kapwa natin Pilipino. And he can travel back, then I think he should travel back and just face the harapin niya to. Patuloy na hinihinga ng GMA Integrated News ang O yan ho mga kababayan. Yan ang naririnig natin sa Kongreso. Pero kung pupunta ho tayo sa Senado, mga boss chief sir, nako, hindi na tayong maririnig na ganito. Lalo na nung dati ho, ang committee ng Blue Ribbon, mga bossing, si Marcoleta, eh ramdam na ramdam mo na iniiwas yung mga kapwa senador. Eto ho, mga bossing, Congressman Sandro Marcos, ayan po si Ortega, harapin mo, umuwi ka, magpaliwanag ka. Ganyan ho, walang kongresista kita, kakamara kita, kaututang dila kita doon sa kongreso, walang ganun. Paliwanag ka, boss. Uwian mo. Sabi ni Jemmy Boy Bahe, tama, dapat pauwiin si Ko at panagutin siya sa kasalanan niya, bakit siya nagkasakit. Kaso lang ho, mga bossing, ito ang sabi ng Vice Presidente. Ang sabi ng ating Vice Presidente, kidnapin na lang daw po si Saldico. Mali naman ho yun. Mali naman ho yun, mga kababayan. No? Si Saldico, o yan, may mga kailangang investigahan sa kanya, may mga katanungan na dapat sagutin. Ma'am Elma Singh ng Cereza po, salamat po sa inyong palipad. May mga dapat sagutin ho, mga kababayan. Pero wag namang kidnapan. Nasabihan ho tuloy ni Atty. Claire Castro, mga boss chief sir, na ano daw ho? Nasabihan ho ng utak kriminal. Ang dami naman kasi pwedeng ang dami naman pwedeng gamitin na word. Bakit kailangan pang kidnapin si Saldico yung gagamitin ho? Di ba? Sabi ni Johnny Enzong, sana hindi magkaroon ng takipan ang mga senador. Yun din ang Kaya lang mukhang talagang etong si Bryce all out ho, mga bossing. Etong si Bryce talagang rektahan ho, mga kababayan, na uubusin yung kanyang nalalaman at ituturo lahat-lahat ho, no? Lahat-lahat po, lalo na sigurado ko, ngayon ho nangangatog yung ibang mga senador dahil hawak ni Bryce Hernandez yung kanyang cellphone. Di ba? Oh. pahayag ang kampo ni Representative Ko. Kabilang sa akusasyon kay Ko ay siya raw ang nasa likod ng mahigit 13 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Ayon yan kay Navotas Representative Toby Tiangco. Binanggit din si Ko ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya. Yan. Isa pa yan. Diba? Na pagdadalhan. Kaya lang, sabi nila, nandun na sila sa Kongreso, in fairness daw, wala silang, kumbaga, naging transaction, physical or kung ano man, nitong si Ko at si Martin Romualdez. Sabi ni Sherry, si Sara, ang lakas magsalita, akala mo ang linis-linis. Isa ka din doon dapat sa panagutin daw ho si Inday Sara Duterte. Daw ng perang kinubra umano ng mga kawani ng DPWH. Bagamat, nilinaw ni Curry na wala silang direktang transaksyon kay Ko. Itinanggi na noon ni Ko ang mga paratang na ito. Isa rin si Ko sa nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc., isa sa top 15. Tapos yan pa, yung SunWest pa. May mukha lang ho may mga substandard ho yata.